Nagalit si Hanho dahil pinipilit siya ni Songwoo na sumama sa kanyang mapanganib na paglalakbay. Sinabi sa kanya ni Songwoo na siya ay mahina at hindi siya makakaligtas kahit isang araw kung wala siya sa tabi niya. Pinago ni Hanho ang usapin, at sinabi niya kay Seongwoo na ang mga tao ay tumutugon sa kanyang post sa community forum. Nakatanggap si Songwoo ng lahat ng uri ng mga komento, ngunit may isang komento ang mas nakakabighani, at ito ay galing kay prosecutor Seongdae Po, ang parehong tao na gumawa ng camp na may skill sa level 3 pioneer. Parang gumawa sila ng sarili nilang guild na tinatawag na independence. Ang pangunahing prioridad ng kanilang guild ay ang kaligtasan ng kanilang grupo. Pinapalakas nila ang kanilang safe zone sa pamamagitan ng panghahunt ng mga halimaw at pagliligtas sa mga survivors. Sa tingin ni Seongwoo, masyadong ambisyoso ang prosecutor guy na ito. Tinanong ni Seongwoo si Hanho tungkol sa kanyang level, at sumagot si Hanho na siya ay nasa level 5. Sa tingin ni Seongwoo ay masyado pang mahina si Hanho, at kailangan muna din nilang mag-grind sa kani-kanilang level. Inihinto ni Spearman Kyongso ang sasakyan at sinabi sa kanila na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Lumabas sa sasakyan ang party ni Songwoo, at sinabi ni Songwoo sa kanila na ito ang kanilang bagong hunting ground habang maraming halimaw ang nagtatago sa likod ng mga sasakyan at sa iba pang mga nakaharang. Ang mga halimaw na ito ay tinatawag na kobolds, at sila ay gumagamit ng magic. Ang mga ito ay hindi gaanong banta, at madali lamang silang matalo. Ang pangunahing layunin ng panghahunt na ito ay tulungan si Hanho na mag-level up at makahanap ng mga bagong skeleton dito si Songwoo. Ang isang werewolf skeleton ay may kakayahang talunin ang 3 o 4 na mababang level na vampira. Kahit na ang mga kobold ay gumagamit ng mahika, ang mga ito ay hindi sapat na malakas para magamit bilang mga skeleton. Maraming bangkay sa labas ng parking lot, na medyo maihahalin tulad sa kanilang college campus. Iniisip ni Songwoo na ang parehong tutorial ay dapat na maganap sa lahat ng mga lugar na madami ang populasyon. Sinabi sa kanila ni Spearman Kyongso na sa palagay niya ay mas ligtas ang mga lugar sa kanayunan at maliliit na nayon sa bundok tulad ng Jeju Island dahil mababa ang populasyon nila. Nakatira ang pamilya ni Ji Soo-yeon sa Jeju Island, at sinabi sa kanila na huwag mag-alala dahil ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay mga big shots, kaya't nasa maayos sila. Si Seongwoo at ang kanyang partido ay pumasok sa mart, ngunit ang kanilang paglabas ay natatakpan ng magic, at ang mart na ito ay naging isang malaking dungeon na tinatawag na Sorcerer's Fortress. Makakatakas lang sila sa pamamagitan ng pagtalo sa boss nitong dungeon. Biglang, isang malaking magic circle ang nabuo sa ilalim nila, at lahat sila ay na-teleport sa iba't ibang lokasyon sa loob ng dungeon. Bumagsak si Hanho mula sa isang circle sa kisame. Mayroong isang grupo ng mga kobold, at sinasabi nila sa isa't isa na ang isang tao ay nahulog sa kanilang patibong. Nagulat si Hanho matapos marinig ang usapan nila. Sinabi ni Hanho na maaaring siya ay nag-iisa, ngunit kaya niyang talunin ang mga maliliit na kobold na iyon. Ngunit nang malaman ni Hanho na siya ay talagang nag-iisa, siya ay natakot. Lahat ng kobold ay sumugod patungo kay Hanho, ngunit siya ay masyadong natakot na lumaban, pero siya ay nakapatay ng isang kobold nang hindi sinasadya, at ang iba pang mga kobold ay nagsimulang atakihin siya. Umiiyak siya dahil pinilit siya ni Songwoo na pumunta rito, at ngayon ay mamamatay na siya, ngunit biglang napagtanto niya na hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit. Naalala ni Hanho na pinuprotektahan siya ng isa sa kanyang mga skill na priest class sa loob ng 10 segundo pagkatapos pumatay ng isang kaaway. Natakot ang mga kobold nang magsimulang tumawa si Hanho. Nagsimulang makaramdam si Hanho bilang isang karakter mula sa Fist of the North Star, at sinabi niya sa mga mahinang kobold na nagagalit siya sa mga mahihinang tulad nila, magkasama sina Spearman Kyongso at Jisoo, at sinisikap nilang hanapin ang kanilang mga miyembro ng partido ng mabilis hanggat maaari. Maya-maya ay nakita nila ang dugong lumalabas sa isang sulok. Nang makalapit sila, napagtanto nilang si Hanho ang tumapos sa isang grupo ng mga kobold. Hindi makapaniwala si Ji Soo-yeon sa kanyang nakita, at sinabi ni Hanho sa kanya na sa wakas ay na-awaken na niya ang kanyang natatagong potensyal. Magkasama na silang tatlo, at hindi nila iniisip na kailangan nilang mag-alala kay Songwoo dahil mas malakas siya sa kanilang lahat. Samantala, sa kabilang panig, si Songwoo at ang kanyang mga skeleton ay minamasaker ang mga kobolds.
Sa wakas ay nakarating si Seongwoo sa isang lugar na maraming kobold na bangkay, at may isang survivor ang nakahiga doon. Masyadong malubha ang kanyang mga sugat para pagalingin sa pamamagitan lamang ng mga potion. Itinuro ng survivor ang isang kahon. Pinulot ito ni Seongwoo para sa kanya. May isang misteryosong itlog ito sa loob, at ito ay isang exclusive item na maaaring mapisa. Sa kanyang huling hininga, sinabi ng survivor kay Seongwoo na ang boss ng dungeon ang may-ari sa token sa itlog na ito. Ang itlog ay orihinal na pagmamay-ari ng survivor, at gusto lamang itong nakawin ng boss monster. Alam ni Seongwoo na ang survivor ay isang 5-star Dragon Knight, at ang misteryosong itlog ay may totoong dragon sa loob nito. Mas maraming kobold ang lumalabas, ngunit sila ay pinagpapatay ng mga skeleton ni Seongwoo. Ngayon ay determinado si Seongwoo na hanapin ang token na iyon at maghiganti para sa survivor. Napansin ni Seongwoo na may kakaiba sa mga kobolds na ito. Patuloy lang silang umaatake sa kanya ng hindi nag-iisip, na parabang nagbabay time muna sila sa isang bagay. Hindi nagtagal ay nakita ni Seongwoo ang isang kobold sorcerer. Ang isa sa kanyang mga skeleton ay madaling pinatay ito, at ang iba pang mga kobold ay pinagpapatay din ng walang labis sa kanila. Nag-level up si Seongwoo, at sa pagkakataong ito ay pipili siya ng skill card. Nakatanggap siya ng bagong basic skill na tinatawag na Corpse Explosion. Ang skill na ito ay nangangailangan ng 10 mana upang pasabugin ang isang bangkay. Mas maraming kobold ang nagsimulang umatake sa kanya, at sinubukan ni Seongwoo ang kanyang bagong kasanayan, na nagdulot ng malaking pagsabog. 4 na kobold ang nagtatago sa loob ng isang silid. Pumasok si Righty, at madali niyang na-manage ang mga ito. Pinuri ni Seongwoo si Righty dahil dito, at sobrang saya dito ni Righty. Sa loob pa ng silid, nakita nila ang boss, na isang high-level na kobold sorcerer. May force field sa paligid niya, at hindi ito masisira hanggat hindi nababasag ang 3 core, na nakapalibot sa paligid ng dungeon. Nagalit ang boss monster matapos masaksihan ang pagmasaker sa kanyang mga warrior. Gumagamit siya ng mababang level ng instant death spell. Kung hindi hihinto ang spell na ito sa loob ng 1 oras, ang sinumang manlalaro sa dungeon na may level na mas mababa sa level 10 ay mamamatay kaagad. Natakot si Seongwoo dahil lahat ng tao sa kanyang grupo ay mababa sa level 10. Patuloy na umaatake ang kanyang mga skeleton, ngunit wala silang magagawa sa force field. Sa tingin ni Seongwoo ay hindi uubra ang mga normal na pag-atake, kaya inutusan niya ang kanyang mga skeleton na tipunin ang lahat ng mga bangkay malapit sa boss. Umalis si Seongwoo sa silid, at pinasabog niya ang lahat ng bangkay ng mga kobold, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Ngunit sa sandaling bumalik si Seongwoo, walang kahit isang sugat ang boss. Nagalit ang boss at isinakripisyo niya ang ilan sa kanyang strength stats at nabawasan ang oras ng spellcasting, at ngayon ay nasa 52 minuto na lamang ang natitira. Si Seongwoo ay talagang naasar, at ang boss ay nagsimulang ngumiti. Nakatanggap si Seongwoo ng mga memory fragment pagkatapos buhayin ang ilang kobold sorcerer, at ngayon alam na niya ang eksaktong lokasyon ng mga core. Ang unang core ay matatagpuan sa kanilang sahig, at sinira ito ni Righty, ngunit may 19th na minuto na lang ang natitira. Umakyat sila sa susunod na palapag, at maraming patay na kobolds doon. Iniisip ni Seongwoo na si Jisoo ang pumatay sa kanila. Nang malapit na siya sa second core location, nasaksihan niya ang pagpatay ni Hanho sa kobolds. Parehong hindi makapaniwala sina Seongwoo at Righty sa kanilang nasaksihan. Sinabi ni Jisoo yun kay Seongwoo na natanggap din nila ang spell notification sa core na iyon, at sinira niya ang core na matatagpuan sa kanilang sahig. Sinabi sa kanila ni Hanho na nag-aaksaya sila ng oras at dapat silang magtungo sa huling core. Si Seongwoo at ang kanyang partido ay napalaban habang patungo sa huling core. Sa wakas, nakita nila ang huling core, ngunit desperadong sinusubukan ng mga kobolds na protektahan ito sa kanilang buhay. Pinigyan ni Seongwoo ng angkas sa kamay si Righty, at tumalon si Righty sa itaas ng kobolds, at namanage na hatiin ang huling core sa 2 piraso. Ang force field sa paligid ng boss ay naalis na, at ngayon kailangan na lang nilang patayin ang boss sa loob ng 9 na minuto. Galit na galit si Seongwoo sa boss, at papatayin talaga niya ito. Bumalik din si Hanho sa kanyang normal na estado. 2 minuto na lang ang natitira,
at dumating si Songwoo at ang kanyang partido sa tamang oras. Ang isa sa mga kobold sorcerer skeleton ni Songwoo ay gumamit ng fireball sa boss, na nagpatumba ito sa kanya, at nagresulta sa pagkansela ng instant death spell. Nagalit ang boss at nagsimulang magbago sa kanyang tunay na anyo, na isang fallen tree spirit. Pagkatapos mag-transform, sinimulan nitong mag-smash sa mga skeleton ni Songwoo. Sinubukan nitong atakihin si Songwoo at ang kanyang mga kaibigan, ngunit nagawa nilang iwasan ito sa tamang oras. Ginamit ni Jisoo ang kanyang atake na fire sword para sunugin ang isa sa mga sanga nito, ngunit nagsimula itong mag-regenerate kaagad. Inutusan ni Seongwoo ang isa sa kanyang mga werewolf skeleton na ihagis ang mga patay na kobold sa boss. Nang makalapit na ang mga bangkay sa boss, pinasabog ito ni Seongwoo, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Nasira ng pagsabog ang mukha ng boss, ngunit ito ay muling nag-regenerate ng mabilis. Ang boss ay natamaan mula sa likuran ng isang kobold sorcerer skeleton fireball, na medyo epektibo laban sa kanya. Sinimulan ni Jisoo na umatake sa boss gamit ang fire attack, at ilang oras lang ay naubusan ng mana ang boss dahil sa legendary item ni Seongwoo, ang Devil Bloodstone Orb, na humihigop sa mana ng kalaban ng 2% pagkatapos ng bawat pag-atake nito. Nang hina ang boss matapos mawala ang kanyang mana, si Seongwoo at ang kanyang partido ay umatras, at pinasabog ni Seongwoo ang lahat ng mga bangkay ng kobolds, na itinambak ng isa-isa ng kanyang mga skeleton sa ibaba lamang ng boss. Namatay ang boss dahil wala na siyang mana para muling mag-regenerate sa kanyang sarili. Nakatanggap si Seongwoo ng 12,840 na ginto para sa pagtalo sa Fallen Tree Spirit, at nag-level up din siya sa level 10. Nakatanggap din si Seongwoo ng isa pang roulette ticket mula sa system dahil siya ang ika-69 na tao na umabot sa level 10, at ang kanyang rango ay tumaas sa infinite level. Ang capacity na bilang ng mga skeleton ni Seongwoo ay tumaas din ng 5. Pumili si Seongwoo ng skill card, at nakakuha siya ng skill na death response skill na kumukonsumo ng 100 mana at tumatawag ng 10 zombie, na mawawala pagkatapos ng 10 minuto. Ang mga zombie na ito ay hindi kasama sa kanyang kabuuang bilang ng mga skeleton. Si Seongwoo ay maaari na ngayong magtawag ng 25 undead skeleton kahit anong oras, na magiging malaking kalamangan laban sa Vampire Lord. Natanggap ni Seongwoo ang Dragon Token, na isang masterless sword, at sapat na ang kumpiyansa niya ngayon para harapin ang Vampire Lord ng direkta. Ang bagong masterless sword na ito ay nagpapataas ng lakas ng user nito ng 6 points, ngunit hindi mabuksan ni Seongwoo ang Dragon Egg dahil ang kanyang class ay hindi nakasynchronize sa Dragon Tamer class. Mapipisa pa rin niya ang Dragon Egg kung kaya niyang panatilihin ito sa kanya sa loob ng 5,000 araw, o kung kaya niyang pumatay ng makapangyarihang mga kalaban gamit ang espada na Nameless Sword upang mabawasan ang bilang ng mga araw. Sinabi sa kanya ni Hanho na ang 5,000 araw ay katumbas ng 13 taon, at magiging tito na siya sa oras na mapisa ang itlog. Ngunit kaya ni Songwoo na pumatay ng malalakas na kalaban gamit ang espada, na magpapabawas sa bilang ng araw sa pagpisa ng itlog. Nakatanggap si Seongwoo ng mensahe mula kay Taesong, na ipinadala niya sa Hegang Square upang tiktikan ang mga vampira. Sinabi niya kay Seongwoo na may daan-daang tao ang naruroon, ngunit wala pang mga senyales ng mga vampira. Ipinaalam din niya kay Seongwoo na ang mga pribadong mensahe na tulad nito ay nagkakahalaga ng 300 na ginto. Iniisip ni Seongwoo na si Taesong ay gumagawa ng magandang trabaho sa pamamagitan ng pag-disguise kasama ang mga survivors. Samantala, may nakita ang mga orc skeleton. Pagdating ni Seongwoo, may 2 bangkay ng werewolf na tila pinatay ng tree spirit. Pinuhay sila ni Seongwoo, at ngayon ay mayroon na siyang 5 werewolf sa ilalim ng kanyang autoridad. May 15 skeletons in total na si Songwoo, at sa palagay niya ay ngayon na ang pinakamagandang oras para magtungo sa Hwasong para tapusin ang mga vampira. Ang mga survivors ay nalilito sa estado dito, dahil ang lalaki na nag-invite sa kanila ay wala doon. Kasabay nito, pinagmamasdan ng mga vampira ang mga survivors mula sa kalapit na gusali. Dumating ang second-in-command na Vampire Master at sinabihan silang maghanda dahil hahabulin nila ang lalaking umatake sa kanilang pabrika. Gusto ng Vampire Lord na patayin si Songwoo bago siya makagambala sa kanilang dakilang kapistahan. Nakita sila ni Taesong na palabas,
at ipinaalam niya kay Seong-woo ang tungkol sa kanila. Ayon sa curse track ng Vampire Lord, nasa elementarya sila. Pagkarating sa lugar, nakita nila ang isang bangkay ng werewolf na nakahandusay sa isang kotse. Akala nila ang taong lobo na ito ay pinatay ng mga skeleton ni Seong-woo dahil sariwa pa ang kanyang mga sugat. May bakas ng dugo sa malapit, at patungo ito malapit sa auditorium. Lahat sila ay nagsimulang sumugod sa loob ng auditorium. Ang vampira na nangunguna sa mga mababang ranggo na vampira, ay isang vampire master at kayang labanan ang dalawang werewolves ng sabay, at siya ay direktang nagtatrabaho sa ilalim ng Vampire Lord. Ang ilang mga vampira ay sumugod sa loob at nakita nila si Seong-woo kasama ang kanyang mga skeleton. Ang mga vampira ay lubos na may kumpiyansa na madali nilang matatalo si Seong-woo. Si Seong-woo at ang kanyang mga skeleton ay nagsimulang tumakbo palayo sa mga vampira. Kuminto sila Seong-woo matapos silang dalhin sa isang dead end. Medyo natakot ang mga vampira dahil pakiramdam nila ay parang may mali. Tinawag ni Seong-woo ang kanyang natitirang mga skeleton mula sa void. Ginamit din niya ang death response upang ipatawag ang mga zombie, at ang mga vampira ay natakot. Sinimulan ng mga zombie na patayin ang mga vampira. Ginamit ni Righty ang kanyang command skill sa mga skeleton, na nagbibigay sa kanila ng kaunting buff. Karamihan sa mga vampira ay nawalan ng pag-asa dahil sa curse of death. Si Seong-woo ay lubos na seryoso sa kanyang plano at diskarte. Isang babaeng vampira ang sumusubok na lapitan si Seong-woo, ngunit natamaan siya ng mga fireball ng mga kobold skeleton. Tinapos siya ni Righty sa pamamagitan ng pag-slash sa kanya sa 2 piraso, at nakatanggap si Seong-woo ng 2,000 na ginto para sa pagpatay sa kanya. Ang Vampire Master ay ang huling natitirang vampira, ngunit siya ay medyo malakas. Ang mga normal na skeleton at zombie ay madaling inalis niya. 2 zombie ang nakakagat sa kanya, ngunit madali niyang inalis ang isa sa kanila. Sinubukan ng Vampire Master na direktang umatake kay Seong-woo, ngunit habang nasa himpapawid siya, pinasabog ni Seong-woo ang nag-iisang zombie, at nakatanggap ng malaking pinsala ang Vampire Master. Siya ay bumagsak sa lupa, at ang mga werewolf skeleton ay nagsimulang ngat-ngatin siya. Pinatay ni Seong-woo ang Vampire Master gamit ang Nameless Sword. Nakatanggap siya ng 20,000 na ginto para sa pagpatay sa isang espesyal na manlalaro, at ang bilang ng pagpisa ng itlog ay nabawasan sa 4,949 na araw. Pinuhay ni Seong-woo ang lahat ng mga patay na vampira na may kumpletong mga paa. Nakatanggap din si Seong-woo ng isa pang synergy dahil mayroon siyang higit sa 5 skeleton ng vampira sa kanyang partido. Ang synergy na ito ay nagdaragdag ng 5% na bleed damage sa lahat ng kanilang pag-atake, at ina-activate nila ang Berserk mode bago sila mamatay, na nagpapalaki sa lahat ng kanilang mga istatistika ng 10%. Sigurado na ngayon si Seong-woo na mayroon siyang pinakamahusay na mandirigma sa level na ito. Si Jisoo at Hanho ay nag-disguise din kasama ang mga survivors. Nagpadala ng private message si Jisoo kay Seong-woo dahil mas lalo pang naghihinala ang mga vampira. Sinabi nila sa mga tao na ibigay ang kanilang mga armas upang makapasok sa safety zone. Sigurado si Seong-woo na naramdaman ng Vampire Lord ang pagkamatay ng kanyang mga alagad, kaya naman mabilis ang kanyang aksyon. Samantala, sa kampo ng mga survivors, nakita ng isang matandang manlalaro ang ilang werewolves, na nakabitay sa rooftop. Namangha ang mga survivors matapos itong makita dahil ang mga werewolves na ito ay sapat na makapangyarihan kaysa sa mga normal na lobo. Si Jisoo at Hanho naman ay nakarating na at ibinigay ang kanilang mga armas. Sa tingin ni Jisoo, nakakaawa ang mga manlalarong ito na nagtatrabaho para sa mga vampira. Samantala, si Taesong mula sa likuran, sinabi niya kay Jisoo na itinago niya ang kanyang double sword sa lugar na sinabi nito sa kanya. Medyo madali para sa kanila dahil ang isang miyembro ng gang nila, si Yongshik, ay isang 2-star thief. Nakuha din nila ang mga bagay na hiniling ni Hanho. Matapos dumaan sa proseso ng screening ng mga armas, sila ay inilipat kasama ng iba pang mga manlalaro. Hindi nagtagal ay lumabas ang Vampire Lord kasama ang kanyang mga mababang ranggo na mga vampira. Lahat sila ay nakamask, at ang Vampire Lord ay tila galit dahil kay Seong-woo. Parehong alam ni Hanho at Jisoo na ang namumuno sa grupong ito ay ang tunay na Vampire Lord, at ngayon kailangan lang nilang hintayin ang pagdating ni Seong-woo.
Pinalibutan ng mga vampira ang mga survivors, at sinimulan silang kausapin ng Vampire Lord. Sinabi niya sa kanila na ang sangkatauhan ay tumigil na sa pag-unlad, at ang kalamidad na ito ay nangyari dahil sa mga pagkukulang ng mga tao. Sinabi pa niya na dito sila papatayin para mangyari ang susunod na yugto ng ebolusyon. Tinanggal ng lahat ng vampira ang kanilang mga mask, at sinabi sa kanila ng Vampire Lord na ang mga vampira lamang ang mga napiling nakatakdang umusbong sa susunod na yugto ng ebolusyon. Natakot ang mga nakaligtas, at sinimulan silang patayin ng mga vampira. Hindi makatakas ang mga survivors dahil may mga bakod na kuryente sa paligid. Pumasok si Spearman Kyongso, at binangga niya ang school bus sa mga kuryenteng nakabakod. Lumabas sina Jisoo at Hanho dala ang kanilang mga armas, at sinimulan nilang gabayan ang mga manlalaro sa ligtas na daanan. Lalong nagalit ang Vampire Lord, at lumabas si Seong-woo sa bus at sinabi sa kanya na narito siya para i-crash ang party ng Mosquito King. Welcome ng Vampire Lord si Seong-woo sa party, at si Madam Yang ay tumungo kasama ang mga alagad na manlalaro upang ipunin ang mga tumatakas na mga survivors. Sinabi sa kanya ng Vampire Lord na ang mga survivors ay mamamatay sa oras na manlaban sila, ngunit sigurado si Seong-woo na ang kanyang mga miyembro ng partido ay kayang i-manage ang mga survivors at pati na ang mga kalaban. Isang werewolf skeleton ang tumalon sa Vampire Lord, at madali niya itong binasag ang ulo ng werewolf. Ngunit ito ay isang trap, at may mga bangkay ng goblin na madami sa loob ng werewolf skeleton. Pinasabog ni Seong-woo ang mga bangkay ng mga goblin, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Lalong nabalisa ang mga vampira dahil tinamaan ng nakamamatay na atake ang kanilang leader. Tumakbo pabalik si Seong-woo sa loob ng bus, at nagsimulang sumunod sa kanya ang mga vampira. Maraming patay na mga bangkay ng halimaw sa loob ng bus, at nakatakas si Seong-woo sa taas ng bus. Pinasabog ni Seong-woo ang bus, na nagresulta sa pagkamatay ng isang malaking bilang ng mga vampira. Nagsimulang maglabas ng pulang enerhiya ang kamay ng Vampire Lord, ibig sabihin, kahit papaano ay bumabalik na ang kanyang lakas. Samantala, hinahabol ni Madam Yang ang mga survivors kasama ang mga alagad na manlalaro, ngunit biglang nag-uunahang mamatay ang mga alagad na mga player. Naramdaman ni Madam Yang ang isang nagbabantang presensya sa kanyang likuran, at nagawa niyang iwasan ang isang nakamamatay na surprise attack mula kay Jisoo. Pareho silang may kumpiyansa sa isa't isa, at sila ay handa na upang umatake. Nagawa ni Hanho at Taesong na ihatid ang mga survivors sa isang ligtas na lokasyon, ngunit lumitaw ang isang vampira na nakapwesto sa lugar pala ito mismo ng Vampire Lord. Sinubukan ni Hanho na pigilan si Taesong, ngunit sinimulan niyang atakehin ang vampira dahil sa tingin niya ay mukhang mas mahina ang vampirang ito kaysa sa iba. Naiwasan ng vampira ang lahat ng kanyang pag-atake, at kakagatin na niya ang leeg ni Taesong, ngunit naantala ng mga dagger ni Hanho. Tumalon sa ere ang vampira habang umiiwas sa suntok ni Taesong. Naghagis si Hanho ng ilang dagger na matagumpay na tumama sa kanyang mukha, at siya ay bumagsak sa lupa. Ang vampira ay hindi papatay, at siya ay naasar dahil nasira nila ang kanyang magandang mukha. Sa kabilang banda, na-manage ni Seong-woo ang mababang antas ng mga vampira sa pagsabog na iyon, ngunit alam niya na ang kanyang tunay na kalaban ay buhay pa. Ang Vampire Lord ay tumalon sa bus, at tila nagbago ang kanyang anyo pagkatapos uminom ng dugo ng kanyang mga mababang vampira. Ipinatawag ni Seong-woo ang kanyang mga skeleton mula sa void, at ang Vampire Lord ay nagsimulang sumugod sa kanya. Ang Vampire Lord ay tumalon sa gitna ng pagbuo ng orc skeleton, at sinimulan niyang durugin ang mga ito. Napagtanto ni Seong-woo na hindi kayang pigilan ng mga orc skeleton ang Vampire Lord ng mas matagal. Inactivate ni Seong-woo ang death response, at lumabas ang mga zombie sa lupa. Madaling naalis ng Vampire Lord ang mga ito, at pinasabog ni Seong-woo ang mga zombie, ngunit sa pagkakataong ito ay hinarangan ng Vampire Lord ang pagsabog gamit ang kanyang blood-filled skill. Pinago ni Seong-woo ang kanyang diskarte, at inilabas niya ang mga werewolf skeleton para sa Cerberus Synergy. Ang synergy effect na ito ay nagpapataas ng kanilang strength laban sa isang kaaway. Ang Vampire Lord ay lubos na may kumpiyansa, at na-manage ang tatlong werewolf sa isang solong slash attack lamang. Sinabi ng Vampire Lord kay Seong-woo na siya ay matatalo ng husto dahil siya ay kabilang sa isang unevolved species.
Ipinaliwanag pa niya na ang malalakas ay nakatakdang mamuno sa mga mahihina. Ang Vampire Lord ay isang serial killer bago pa man mangyari ang class selection. Matapos piliin ang vampire class, alam niyang sigurado na ang taong gumawa ng mundong ito sa isang laro ay nais na siya ay mag-evolve sa isang malakas na nilalang, at siya ang magdadala sa mundo sa susunod na ebolusyon nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Seongwoo na ang mga bagay na ito ay hindi mahalaga dahil ang Vampire Lord ay nakatakdang mamatay ngayon. Hindi nagtagal, nakatanggap ang Vampire Lord ng telepathy message mula kay Madam Yang, na kailangan niya ang tulong nito. Marami ng sugat at injury si Madam Yang sa kamay ni Ji So-yeon. Naiinis si Madam Yang dahil kahit isang hampas ay hindi niya matamaan si Jisoo. Si Ji So-yeon ay nakakuha ng maraming praktikal na experience sa pamamagitan ng panghahunt sa kanyang sarili, habang si Madam Yang ay ginamit lamang ang mga manlalaro upang kunwari ay malakas, kaya naman grabe ang pagkatalo niya kay Jisoo. Nagawa ni Ji So-yeon ang isang kritikal na double slash attack kay Madam Yang. Bumagsak si Madam Yang sa lupa, at tinapos siya ni Ji So-yeon. Samantala, sa kabilang panig, sina Hanho at Taesong ay hindi maganda. Pinibigyan sila ng vampira ng once-in-a-lifetime opportunity na maging vampira na katulad niya. Sinabi niya sa kanila na ang bagong mundong ito ay hindi patas, at maaari nilang dagdagan ang kanilang mga pagkakataong mabuhay sa pamamagitan ng pagiging isang parasite at sumama sa isang mas malakas na tulad ng Vampire Lord. Sinabi ni Hanho na tama siya, at ang pag-anib sa isang taong mas malakas ay ang pinakamahusay na diskarte sa mundong ito, na puno ng mga halimaw kaya naman umanib siya kay Seongwoo. Ang isang rider ay nagmula sa likod ng vampira, at siya ay nagambala. Naghagis ng dagger si Hanho habang nasa motor ang atensyon ng vampira. Naiwasan ng vampira ang punyal, at dumiretso ito sa dibdib ng nakasakay, ngunit naligtas siya dahil may goblin na bangkay na nakaupo sa harapan. Lahat ito ay bahagi ng plano ni Hanho, at una pa lang ay pinupuntirya niya ang goblin. Matalino na si Hanho dahil sa kanyang skill, na nag-activate na hindi siya magagapi ng ilang oras pagkatapos pumatay ng kalaban. Inatake siya ng vampira ng buong lakas, ngunit walang epekto ang kanyang pag-atake kay Hanho, na kasalukuyang untouchable. Paulit-ulit siyang sinaksak ni Hanho gamit ang kanyang high-speed slash skill. Sabay ding umatake sa kanya si Taesong at Kyungso. Sinubukan ng vampira na atakihin si Taesong, ngunit hinarang ni Hanho ang kanyang pag-atake. Nagalit ang vampira at patuloy siyang inaatake. Sina Spearman at Taesong ay nagsagawa ng panibagong pag-atake, at nagawa nilang magdulot ng malubhang pinsala sa vampira habang si Hanho ay nagtatrabaho bilang kanilang panangga. Nagsimulang mawala ng kapangyarihan si Hanho, at napansin ito ng vampira. May naghagis ng goblin, at pinatay ito ni Hanho gamit ang kanyang dagger. Isa pala sa mga miyembro ng gang ni Taesong ang naatasang maghagis ng mga goblin kay Hanho sa tuwing mauubos ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Hanho sa vampira na maaari siyang mag-power up ng maraming beses hanggat gusto niya dahil marami siyang stock na sariwang goblin. Ang lahat ng mga manlalaro ay binugbog ang vampira, at nagawa nilang talunin ito. Ang Vampire Lord ay nagmamasid sa kanilang mga laban, at lalo siyang naasar sa kanyang mga piniling vampira. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na ang kanyang mga piniling vampira ay natalo na sa mga tao, at siya na ang susunod dahil alam na niya ang lahat ng kanyang mga kahinaan. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na ang kanyang unang kahinaan ay hindi siya maaaring makagamit ng anumang armas. Ang pangalawang kahinaan ng mga vampira ay ang kanilang mababang antas ng depensa at ang kanilang high regeneration ability. Ang kanilang pangatlong kahinaan ay wala silang mana, at kailangan lang nila ng dugo para sa lahat ng kanilang kakayahan. Sa buong oras na ito, ginagamit ni Seongwoo ang item ng Devil Bloodstone, na nakakabawas sa kanyang stats ng 2% sa bawat matagumpay na atake. Nagsimulang humina ang Vampire Lord. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na ang kanyang pang-apat na kahinaan ay ang puro salita lamang. Sa halip na mag-focus sa kanyang mga skeleton, dumiretso siya kay Seongwoo. Inactivate ng Vampire Lord ang blood field sa paligid niya, at nagsimula siyang umatake kay Seongwoo. Ngunit hinarangan ni Righty ang kanyang daraanan, at sinubukan niyang atakihin si Righty, ngunit ginamit ni Righty ang parry skills upang ilihis ang pag-atake ng Vampire Lord. Ibinato ni Righty ang isang bote ng slime liquid sa mukha niya. Ang mukha ng Vampire Lord ay nagsimulang matunaw,
at ang kanyang paningin ay nagiging malabo na rin. Siya ay gumamit na ng maraming dugo, at ngayon ay wala siyang sapat na kapangyarihan sa regenerate upang pagalingin ang kanyang mga mata. Inutusan ni Seongwoo ang kanyang mga skeleton na tapusin ang Vampire Lord. Naririnig niya ang mga yabag ng mga ito, ngunit mapanganib pa rin ito para sa kanya upang tumakas, at madali siyang mamatay. Sinimulan niyang sirain ang mababang ranggo ng mga orc skeleton na sumusugod sa kanya, at kailangan niya ng dugo upang bumalik ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagtagal ay naamoy niya ang dugo sa isang lugar, at nagsimula siyang magtungo doon. Hinahabol niya ang dugo ng mga werewolves na kanilang binitay sa isang gusali para makita ng mga survivors sa pagpasok nila. Nakarating ang Vampire Lord sa rooftop, ngunit sinaksak siya ng isang werewolf skeleton mula sa itaas. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na siya ay isang tanga, at si Seongwoo ay kumukuha ng kanyang mga werewolf skeleton na supply mula sa gusaling ito sa una pa lang. Nakatanggap ng napakalaking pinsala ang Vampire Lord habang tumama siya sa lupa. Tatapusin ni Seongwoo ang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng Furry Works, kaya itinapon ng isa sa kanyang mga skeleton ang Vampire Lord sa isang silid na puno ng mga bangkay ng halimaw. Pinasabog ni Seongwoo ang gusali, at sa wakas ay namatay ang Vampire Lord sa pagsabog na iyon. Nakatanggap si Seongwoo ng 10,000 na ginto para sa pagpatay sa isang espesyal na manlalaro. Nakumpleto rin niya ang special quest ng No Country for Wicked Men, kaya iginawad sa kanya ng system ang 30,000 na gold at isang C-rank item ticket. Ang kanyang kapalaran ay nabago rin dahil natapos niya ang isang eksklusibong quest, at makakatanggap rin siya ng isang eksklusibong skill. Dumating ang kanyang partido, at natutuwa si Seongwoo na makita silang buhay, at sinimulan nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Kinaumagahan, lahat ay lubos na masaya na makita ang kanilang mga tagapagligtas. Mayroon ding ilang mga tao na naligtas na noon ng partido ni Seongwoo. Ngunit biglang, ang mga survivors ay nalilito sa pagdating ng isang buong hukbo ng mga sundalo. Pinamumunuan sila ni Sergeant Kim, at pinapanood niya ang kanilang laban mula sa malayo. Si Seongwoo ay nagtataka kung ano ang ginagawa nila dito. Sinabi sa kanya ni Sergeant Kim na sinusubaybayan nila ang kanilang grupo, na sinasabing gumawa sila ng isang safe zone, ngunit hindi nila naisip ang isang bagay na nangyayari na kapahamakan dito. Natuwa si Seongwoo na marinig ito at buti hindi nila sinubukang labanan ang mga vampira, dahil mukhang mas mahina sila. Ipinaalam sa kanya ni Sergeant Kim na ang Korean Army ay buhay at maayos, at may gustong makipagkita sa kanya. Ang battalion ay bumalik sa kanilang base nang wala si Seongwoo, at ang kanilang leader ay tila naasar dito. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat!